Fundraising Gala. Ang event ay ginanap sa isang marangyang hotel sa sentro ng lungsod ng Maynila. Isang engrandeng pagtitipon ng pinakamayayamang personalidad sa bansa. Naka-long black gown ako, isang damit na personal na pinili ng stylist na ipinadala ni Damian. Simple pero elegante, sakto sa imahe ng isang Villarreal bride. Sa tabi ko si Damian, nakaitim na suit na parang sinilang siyang suotin. His presence commanded attention. Lahat ng babae sumusulip sa kanya, habang ang mga lalaki tila umiiwas sa kanyang presensya. Hinawakan niyang kamay ko habang naglalakad kami papasok. Isang kilos na dapat natural, pero ramdam ko ang bahagyang paninigas ng mga daliri ko. Relax, bulong niya sa tenga ko. Malapit sa sapat para maramdaman ko ang init ng hininga niya. Huwag mong hayaang makita nilang hindi ka komportable. Huminga ako ng malalim at tumango. Nang makapasok kami sa main hall, agad kong naramdaman ang bigat ng mga mata na nakatingin sa amin. Mga investors, negosyante, socialites, lahat sinusuri kami. Bago pa ako makapag-react, may lumapit sa amin. Damian, bati ng isang pamilyar na boses. Dapalingon ako at para bang binuhusan ako ng malamig na tubig. Si Adrian, nakatayo siya sa harap namin, suot na isang mamahaling navy blue na suit. Mukhang makapangyarihan sa sariling paraan at sa tabi niya, si Yumi Chan. Napakagat ako sa loob ng pisngi ko. Bakit kailangan nandito rin sila? Ngumiti si Adrian pero alam kong pilit ito. Hindi ko alam na pupunta kayo rito. Aniya pero halata sa tono niya na nagsisinungaling siya. I doubt that. Malamig na sagot ni Damian. You always know where I am. Nagtagpo ang mga mata nila at ang tensyon sa pagitan nila ay tila isang patalim na handang sumugat. Samantala, ako, pakiramdam ko hindi ko alam kung saan ako lulugar. Belle, tawag ni Adrian, saka ako tinitigan. Kamusta ka na? Parang gusto kong matawa. Mula nang mahuli ko siyang maibang babae, ngayon lang siya nagkaroon ng lakas ng loob na tanungin kung kamusta ba ako. Pero bago pa ako makasagot, naramdaman ko ang mainit na kamay ni Damian sa bewang ko. Mas mahigpit ngayon, parang isang tahimik na pahayag ng pag-aari. She's doing better than ever, sagot niya sa halip. Walang bahid ng alinlangan sa tono niya. Tumigas ang panga ni Adrian pero hindi siya sumagot. Samantalang si Yumi halatang hindi mapakali. Alam niyang hindi siya welcome sa usapang to. Let's not waste our time here. Ani Damian sa akin, saka ako ay nalalayan palayo sa magkasintahan. We have better people to talk to. Sa kabila ng lahat ng emosyon sa loob ko, hindi ko nagawang umangal. Hinayaan kong akayin niya ako palayo, kahit alam kong sa likod ng lahat ng to, unti-unti nang lumalabo ang linya sa kasundo ang pinasok ko. Dahil sa paraang hinawakan niya ako, sa paraan ng pagprotekta niya sa akin, hindi ko maiwasang itanong sa sarili ko kung hanggang saan namin kayang panindigan ang kasinungalingang ito. Belle's POV. Ang buong gabi tila isang malupit na laro, isang laban ng mga matang nagtatagisan ng mga ngiting pilit pero puno ng kahulugan. Ngayon, narito ako sa loob ng restroom. Nakapatong ang dalawang kamay ko sa marmol na counter habang pinagmamasdan ang sarili ko sa malaking salamin. Mukha akong composed, maayos ang makeup, walang bahid ng kahinaan, pero sa loob nagkakagulo ang damdamin ko. Ilang beses kong inulit sa isip ko, hindi totoo ang kasal na to. Pero ba't parang sa tuwing hinahawakan ako ni Damian sa harap ng ibang tao, parang nagkakaroon ng sariling buhay ang puso ko? Napabuntong hininga ako at iniiling ang sarili. No, Belle, hindi ka pwedeng mahulog. Nagpakatatag ako at inayos ang sarili. Wala akong choice kundi bumalik sa labas. Kailangan kong gampanan ang papel na ito. Nang lumabas ako ng restroom, hindi ko inaasahan na may naghihintay na pala sa akin. Si Adrian. Napahinto ako sa pintuan pero sapat para bumilis ang tibok ng puso ko. Hindi sa paraang romantiko, hindi sa paraang nakakainis. Anong ginagawa mo dito? Malamig kong tanong. Tiningnan niya ako at sa loob ng ilang segundo, parang bumalik lahat ng matatamis na sandaling noon. Ang mga pangako niyang hindi niya tinupad at ang sakit ng pagtataksil niya. I'm sorry, bulong niya. Napatawa ako ng mapait. Really? Ngayon ka lang nagsusorry? Matapos mong lokohin ako? Matapos mong gawing parang tanga ang relasyon natin? Nagpalingalinga siya, halatang hindi sanay na nasa disadvantage siya. I know I messed up, Belle, pero hindi mo pwedeng sabihin na wala nang natira sa atin.
Matalim ko siyang tinitigan. Natira? Adrian, ang iniwan mo sa akin sakit. Wala nang natira para sa'yo. Lumapit siya. Halatang gustong hawakan ng kamay ko pero umiwas ako. Belle, hindi mo naman talaga siya mahal, di ba? Bulong niya. Alam kong pinakasalan mo lang si Damian dahil sa deal ninyo. Hindi ka pa rin sanay sa mundong ginagalawan niya. Napatigil ako. Alam mong hindi ikaw ang tipo niya. He is cold, distant. Hindi niya kayang ibigay sa'yo ang pagmamahal na deserve mo. Ngumiti ako pero hindi ito masaya. Funny, kasi ganyan din ang sinabi ko sa sarili ko tungkol sa'yo dati, na hindi mo ako kayang saktan, na hindi mo ako kayang iwan. Nanigas ang panga niya. Halatang hindi niya inaasahan na babalik sa kanya ang sariling linya. Nagpatuloy ako. At kung totoo ngang walang natira para sa atin kay Damian at sa akin, bakit ba labis kang apektado? Hindi siya nakasagot at sa sandaling yon alam ko panalo ako. Excuse me, sabi ko, tsaka naglakad na papalayo. Hindi na siya nilingon. Pagbalik ko sa main hall, agad kong nakita si Damian. Nakapangalumbaba siya sa cocktail table, nakikinig sa isang matandang business tycoon na tila nagpapaliwanag ng isang bagay na wala naman siyang interes. Nang makita niya ako, bahagyang tumuwid ang upo niya at tiningnan ako. Nilapitan ko siya at sa hindi ko may paliwanag na dahilan, parang gusto kong ipakita kay Adrian na wala na talaga akong pakialam sa kanya. So I did something bold. Pagkalapit ko kay Damian, iniabot ko ang kamay niya at marahang pinisil ito. Nagulat siya, hindi niya ito inaasahan. Pero hindi niya rin inaalis ang kamay niya. What happened? Tanong niya sa mababang boses. Tiningnan ko siya sa mga mata. Nothing I can handle. Mabilis ang paraan ng pagsusuri niya sa akin, para bang binabasa ang buong pagkatao ko. Pagkatapos na ilang segundo, tumango siya. Tila tanggap na hindi ko talaga gusto na pag-usapan yon. Nagpatuloy ang event pero ramdam kong mas naging natural ang kilos si Damian. O baka ako lang ang nag-aakalang lumalambot siya. Pero isang bagay lang sigurado ko. Sa dami ng taong naririto, siya ang tanging nagligtas na espasyo ko ngayong gabi. Pagdating namin sa penthouse, pareho kaming tahimik, parehong pagod. Pinatong ko ang clutch bag ko sa mesa at nagtanggal ng heels. Nang lumingon ako kay Damian, nakita ko nakatayo siya sa harap ng bar. Nagsasalin ng whiskey sa 2 baso. Drink? Tanong niya. Hindi na ako nagdalawang isip. Yes, please. Ngumiti siya ng bahagya at iniabot sa akin ang baso. Kanina, simula niya. Sinabi mong walang nangyari na hindi mo kayang i-handle, pero sa tingin ko may bumabagabag sa'yo. Napatingin ako sa kanya. Hindi siya yung tipo ng taong nagtatanong ng walang dahilan. Tumikim ako ng alak bago sumagot. Nag-usap na kami ni Adrian. Naningkit ang mga mata niya pero hindi siya nagsalita. He said he thinks you cannot love me. Bulong ko sabay ngiti ng mapait. Damian didn't even blink. And do you believe him? Hindi ako agad sumagot. Hindi ko alam. Aminado kong sagot. Tumayo siya mula sa kinaupuan niya at lumapit sa akin. Tumigil siya sa harapan ko. Masyadong malapit para maging komportable pero hindi ako umatras. Belle, bulong niya, mababa ang boses. This is a contract marriage. That was the deal. Pero kung may nagbago sa'yo, napanunok ako. Then we should talk about it. Huminga ako ng malalim, pilit na tinatanggal ang bigat sa dibdib ko. Hindi ko alam kung ano tong nararamdaman ko, pero alam kong isa tong bagay na hindi lang basta-basta na lang. Tinitigan ko siya sa mata at ngumiti ng matipid. Hindi pa ako sigurado, Damian. Tumango siya, tila tanggap ang sagot ko. Then, let's figure it out together. Belle's POV. Kinabukasan, maaga akong nagising sa malambot na kama ng penthouse. Nakasanayan ko na ang ginhawang dulot ng marangyang silid na ito, pero sa totoo lang, hindi ko pa rin maiwasang makaramdam ng panibago. Hindi ko rin matanggap ng buo na ito na ang buhay ko, isang buhay na batay sa kasunduan, hindi sa pagmamahal. Paglabas ko ng silid, nadatnan ko si Damian sa kusina. Nakasuot ng itim na dress shirt na medyo nakabukas ang unang 2 botones at nakaslacks. Hindi ko maiwasang mapansin kung gaano siya kaayos kahit gaanong bagong gising. Hindi man lamang siya lumingon nang bumati ako. Good morning.
Good morning. Sagot niya, abala sa pagbabasa ng kung anong dokumento habang hawak ang tasa ng kape. Lumapit ako sa counter at kumuha ng sarili kong tasa. Inipon ko ang lakas ng loob ko bago nagsalita. May meeting ka ba today? Tanong ko, pilit pinapanatiling kaswal ang tono. Tumayo siya at saka tumingin sa akin. Yeah, actually, aalis ako mamaya. Pupunta ako ng US for business trip. Napatigil ako sa pagsipsip ng kape. US? Gaano ka katagal mawawala? 1 week. 1 linggo. 1 linggo ako mag-isa dito sa penthouse sa napakalaking espasyong ito na dati wala namang halaga sa akin. Bakit parang ang bigat sa dibdib? Okay, sagot niya. Tinatago ang bahagyang pagkadismaya sa tono. Kailan ka aalis? Mamayang gabi, sagot niya at muling bumalik sa pagbabasa. Hindi ko alam kung ba't parang may lungkot sa dibdib ko sa isiping mawawala siya. Hindi naman kami tunay na mag-asawa. Alam ko naman yon dapat, di ba? Pero ba't parang may puwang na agad sa loob ko kahit di pa siya umaalis? Pagkaalis si Damian, kinagabihan pakiramdam ko. Parang naging napakalawak ng buong penthouse. Tahimik, walang presensya niyang palaging bumabalot sa espasyong ito. Sinubukan kong magbasa ng libro sa sala, pero kahit anong pilit kong mag-focus, hindi ko matanggal sa isip ko ang mga huling sandali namin bago siya umalis. Take care, sabi niya habang nasa may pinto, dala ang malit niyang maleta. You too, sagot ko, nakapamulsa ang kamay, pilit na hindi pinapakitang naaapektuhan ako. Kung may kailangan ka, tawagan mo lang si Helen o si Charles, dagdag niya. Tinutukoy ang personal assistant niya at ang driver. Tumango ako. Okay. Pagkatapos ng ilang segundo ng katahimikan, lumapit siya at marahang tinapik ang baba ko. 1 kilos na hindi ko inaasahan. Be good, sabi niya bago tuluyang lumabas. Ngayong wala na siya, hindi ko maiwasang tanungin ang sarili ko. Anong meron sa pagitan namin? At ba't parang ang bigat ng pakiramdam ko ngayong wala siya? Sinubukan kong ilubog ang sarili sa trabaho kahit na technically wala akong opisyal na ginagawa sa kumpanya ni Damian. Pero kahit anong gawin ko parang di ko mapuno ang kakulangan sa loob ko. Nagpunta ako sa mall, nag-shopping, nagkape sa isang cafe na madalas kong puntahan noon. Tinawagan ko sina Blythe at Bea, ang matatali kong kaibigan, pero hindi ko sila pwedeng ayaing lumabas dahil abala sila sa trabaho. Kaya nauwi ako sa panonood ng Netflix, pero wala pang 10 minuto, hindi ko na alam ang pinapanood ko. This is ridiculous, Belle. Hindi ka pwedeng magpakalunod sa emosyon na to. Pero kahit anong pilit kong itanggi, may kulang. At alam kong si Damian yon. Habang nakahilata ako sa kama kinagabihan, biglang nag-ring ang phone ko. Pagtingin ko, isang pamilyar na pangalan ang lumitaw sa screen. Damian. Napaupo akong bigla at halos madulas sa kama dahil sa pagmamadali kong sagutin. Hello? Belle. Napapikit ako. Ewan ko ba pero ang tunog ng boses niya sa kabilang linya ay tila isang bagay na matagal ko nang hinihintay. Kamusta ka dyan? Tanong niya. Okay naman, sagot ko, pilit pinapakalma ang sarili. Ikaw, kamusta ang business trip? Busy pero manageable. Nagkaroon ng ilang segundong katahimikan. Are you sure you're okay? Tanong niya ulit at sa pagkakataong to may bahagyang pag-aalala sa boses niya. Napangiti ako kahit hindi niya yon nakikita. Yeah, medyo tahimik lang dito. Hindi ka sanay sa tahimik, no? Natawa ako ng bahagya. Hindi talaga. May narinig akong mahina niyang tawa sa kabilang linya at sa sandaling iyon, parang gumaan ang pakiramdam ko. Makakasanayan mo rin, sabi niya. 1 linggo lang naman. 1 linggo lang, pero parang 1 buwan. Gotta go, dagdag niya. I will call you again when I get the chance. Okay, sagot ko at bago niya ibaba ang tawag, dinagdag ko ng mahina. Take care. Hindi siya agad sumagot at nang magsalita siya, ang boses niya ay mas malambing kaysa sa inaasahan ko. You too. Pagkatapos ng ibaba ang tawag, nanatili akong nakatitig sa phone ko. Pilit inaalam kung ba't sobrang laki ng epekto ng simpleng tawag na yon sa akin. Mula nang tumawag si Damian, mas lalo kong hindi mapakali. Gusto kong gumala pero hindi ko alam kung saan ako pupunta. Gusto kong may makausap pero wala akong malapitan. Sa 2 araw niya sa ibang bansa, napagtanto kong isang bagay na hindi ko dapat maramdaman. Miss ko siya. Inayaan kong bumagsak ako sa sofa. Hawak ang phone ko. Hinihintay na baka tawagin niya ulit ako, pero hindi siya tumawag.
Sa unang pagkakataon natakot ako, hindi sa ideya ng pagiging mag-isa, kung hindi sa ideya na baka unti-unti nang hindi lang kasunduan ang tingin ko sa kasal na 'to. Baka masyado na akong nalalapit kay Damian Villarreal nang di ko namamalayan. 5 araw na mula nang umalis si Damian at sa loob ng panahong yon, pilit kong iniiwasan ang sarili kong damdamin. Hindi ako pwedeng mahulog sa patibong ng emosyon, lalo't malinaw sa aming dalawa na isang kasunduan lang kasal namin. Kaya inabala ko ang sarili ko sa trabaho bilang bank teller. Huling linggo ko na sa bangkong ito bago tuluyang lumipat sa buhay na may pangalan ng Mrs. Villarreal. Pero kahit anong gawin ko, hindi ko maiwasang mapansin na parang may bumabagabag sa akin. Habang abala ko sa pag-asikaso ng isang transaksyon, napansin kong nagkaroon ng kakaibang tensyon sa paligid. Ang mga kasamahan ko sa bangko tahimik na nagbubulungan, ang iba na may palihim akong tinitingnan. Nang lingunin kong entrance, doon ko siya nakita. Si Yumi-chan, at sa unang tingin pa lang alam kong may masama itong binabalak. Dahan-dahan siyang lumapit sa counter ko. Nakataas ang isang kilay at may mapanuksong ngiti sa kanyang mapupulang labi. Suot ng isang designer dress na halatang hindi ordinaryo ang presyo. At sa kilos niya para bang gusto niyang ipakita sa lahat na siya na ang panalo. Nagpatuloy ako sa pagtrabaho, pilit na hindi siya pinapansin. Well, aniya, nakapangalumbaba sa counter habang nakatingin sa akin. Hindi ko akalaing nandito ka pa rin, Belle. Hindi ko siya pinansin at ipinagpatuloy ang ginagawa ko, ngunit hindi yun sapat para patigilin siya. Hindi ka ba dapat nagre-retire na? I mean, mayaman ka na ngayon, di ba? Ani Yumi, nilakasan ang boses niya para marinig ng lahat. Nakakaawa naman. Isang simpleng bank teller noon tapos ngayon isang trophy wife? Naramdaman kong umangat ang kilay ng ilang kasamahan ko. Binaba ko ng mariin ang hawak kong ballpen at tumingin kay Yumi. Pakiusap, kung wala kang transaction, umalis ka na lang. Malamig kong sabi, ngunit ngumisi siya. Tila mas natuwa pa na na-trigger niya ako. Oh, nagalit bang Reyna? Aniya. Come on, Belle, aminin mo, napakaswerte mo lang. Naging ex ka ni Adrian, tapos ngayon napangasawa mong billionaire uncle niya? Wow, that's what I call an upgrade. Ang iba kong katrabaho, tahimik na nagmamasid. Hindi sigurado alam kung paano magre-react. Ngunit ako, pilit kong nilalabanan ang bugso ng damdamin ko. Hindi ko alam kung bakit ka narito, Yumi. Pero kung gusto mong ipakita sa akin na masaya ka kay Adrian, hindi mo na kailangan gawin to. Sagot ko, diretsong tingin sa kanya. I hope you're happy with him, just like I'm happy now. Bahagyang nagbagong ekspresyon niya, pero mabilis niya itong tinago sa isang ngisi. Of course, I'm happy, aniya. Ngunit sa likod ng kanyang boses, may bahid ng hindi matukoy na kondisyon. I just don't want you thinking that you're better than me just because you married a billionaire. Napangiti ako ng mapait. Hindi ko kailanman inisip na mas mataas ako sa iyo, Yumi. Ikaw lang ang may ganyang mindset. Nanigas ang panga niya. Alam kong tinamaan siya sa sinabi ko pero pinilit niyang hindi magpatalo. Basta tandaan mo, Belle, aniya. Unti-unting inilapit ang mukha sa akin. Hindi ibig sabihin na mayaman na pangasawa mo ay mahal ka na niya. At hindi ibig sabihin na ikaw ang pinakasala na ikaw nang nanalo. Nagtagal ang titigan namin. Alam kong may gusto siyang ipahiwatig pero sa halip na magpatalo, ngumiti ako at marahang tumango. Alam mo, Yumi, sagot ko. Hindi ako nakikipagkompetensya, ikaw lang. Ano? Pati ba si Damian aagawin mo sa akin? I smirked. Kitang-kita ko ang bahagyang pagdilim ng mukha niya bago siya tumalikod at umalis. Pero bago siya umalis, tinapunan niya ako ng isang matalim na sulyap. Pag-alis niya, narinig ko ang mahinang bulungan ng mga kasamahan ko. Grabe, ang kapal naman nun. Sinulot niya ang boyfriend niya tapos ngayong may asawa ka na mukhang may balak pang agawin ng asawa mo. Buti hindi siya pinatulan ni Belle. Ang insecure. Ngunit sa halip makisali sa usapan, tahimik kong inayos ang gamit ko at huminga ng malalim. Hinahamon ako ng nakaraan ko. Pagkatapos ng tensyonadong engkwentro kay Yumi, sinubukan kong ituloy ang araw ko na parang walang nangyari. Hindi ko siya hayaang sirain ang mood ko, lalo na't huling linggo ko na dito sa bangko. Ngunit habang abala ako sa pag-aasikaso ng isang customer, biglang may lumapit na delivery man sa counter. Hawak niya ang isang napakalaking bouquet ng pulang rosas at isang eleganteng kahon na may gintong ribbon.
Miss Belle Ramirez? Tanong ng delivery man. Napakunot ang noo ko. Ako po. Para po sa inyo to. Aniya at iniabot sa akin ang bouquet at ang regalo. Nagulat ako. Para sa akin? Narinig kong tumahimik, ngunit sabik na bulungan ng mga kasama ko. Uy, ang laki ng bouquet. Sino kaya yan? Baka si Mr. Villarreal yan. Grabe, ang bongga naman. Nakaramdam ako ng pagkalito habang dahan-dahan kong binubuksan at binabasa ang mensahe na nasa loob. Para sa babaeng mas karapat-dapat sa lahat ng magagandang bagay sa mundong ito. Napanunok ako. Si Damian? Napatingin ako sa paligid pero wala namang ibang pamilyar na mukha. Paano? Nasa US siya ngayon, hindi ba? Naramdaman kong unti-unti na uminit ang pisngi ko habang hawak ko ang sulat. Hindi ko maiwasang maramdaman ang kakaibang kilig na gumapang sa dibdib ko. Napansin ko rin titig na titig sa akin ng mga katrabaho ko, lalo na sina Janice at Rhea na matagal ko nang kakilala. Grabe, Belle, ang sweet naman, sigaw ni Janice, halos nanginginig pa sa excitement. Sino nagpadala? Tanong naman ni Rhea. Nakapamewang. Wala namang pangalan. Pagsasinungaling ko, kahit na alam kong alam na nila kung sino. Lalong lumakas ang kilig ng mga babae sa paligid. Ang swerte mo talaga, Belle, sabi ng ibang katrabaho. Anong klase ang love story mo, girl? Hindi ko maiwasang matawa ng bahagya. Dati pinagmumukha ka lang kawawa ni Adrian. Ngayon may billionaire husband ka na nagpapadala ng bouquet habang nasa ibang bansa? Hindi ko rin kasi alam kung anong klaseng love story nga ba ito. Bumalik ang tingin ko sa regalo. Isang maliit ngunit eleganteng kahon. Marahan ko tong binuksan at sa loob, may isang napakagandang diamond bracelet na sobrang na halos matunaw ang mata ko sa pagkakatitig. Halos masamid ako sa gulat. Diyos ko, Damian! Tiningnan ko ulit ang sulat. Wala man siyang sinabing direkta pero alam kong siya ang nagpadala. At kahit di ko palubusang naiintindihan ang kahulugan ng lahat ng to, hindi ko maitatanggi na may kakaibang init na bumalot sa puso ko. Sa unang pagkakataon, napaisip ako, baka nga hindi lang kasunduan ang meron sa pagitan namin ni Damian. Baka may mas malalim pang dahilan kung bakit niya ito ginagawa. At ang mas kinatatakot ko, baka ako mismo ang nagsimula ng mahulog sa kanya nang hindi ko namamalayan. Napalingon ako kay Janice nang bigla niya akong sikuhin. Yes, Jan? Ano naman ang ginagawa ng cheater mong ex-boyfriend dito? Nagkibit balikat siya. Napatingin ako sa entrance. Nangunot agad ang noo ko na makita ko si Adrian na may bitbit na bulaklak.